So far, okay naman ho ang preparation. Naka-alerto na ho ang buong BJMP para tumugon dito sa gaganaping halalan. Mula sa 115,000 na mga persons deprived of liberty o PDL, 31,000 sa mga ito ang inaasahang boboto sa midterm election sa darating na May 12 ayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, nasa 400 na mga polling precinct ang itinalaga kung saan boboto ang mga bilanggo. Nasa 1,000 namang mga PDL ang sasamahan ng mga jail officer para makaboto sa labas ng bilangguan. Ang PDL voting ay tatagal ng hanggang alas 2 ng hapon ang botohan. Kapag nakaboto na ang mga bilanggo, dadalhin naman sa automated counting machine sa labas ng jail facility ang kanilang mga balota. Babantayan ito ng mga representative ng COMELEC at Philippine National Police para tiyaking maihahatid at mabibilang ang kanilang mga boto. Welcome po yung mga observers, watchers, even sa loob ng kulungan. And of course, subject to security inspection lamang po ito bago pumasok ng jail. Ang nasa higit 80,000 naman na mga PDL na hindi makaboboto ay hindi nakapagparehistro dahil maaaring kapapasok pa lang nila sa bilangguan. Paliwanag naman ng BJMP, may karapatan pa ring bumoto ang mga PDL dahil hindi pa sila nahahatulan sa kanilang mga kaso. Ang mga nakakulong ho sa BJMP ay mga nililitis pa. Ibig sabihin na they are presumed innocent until proven otherwise. At ang karapatan nilang bumoto, ang their right to suffrage ay intact pa rin. Samantala, dagdag ni Bustinera, merong 7 kandidato sa bansa ang nakapiit sa mga kulungan. Isa niya rito ay tumatakbo para sa pagkasenador, isa ay bilang representative, isa sa pagka-vice-alkalde, at ang iba ay sa mas mababang posisyon. Nakapangampanyaan niya ang iba rito matapos payagan ng korte ang kanilang hiling pero sa pamamagitan lamang ng pagpapalabas ng video sa campaign rally. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.